Hindi hadlang ang kapansanan sa tagumpay. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po ay tuwang-tuwa at nagpapasalamat sa inyo po walang sawang pagsuporta at pakikinig sa ating mga video. Maraming salamat po sa magandang mga feedback na aking nare-receive. Ako po si Mr. Brave mula sa Bukidnon, Philippines, isang stroke survivor. At welcome po muli sa ating podcast. Ang tahanan ng mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at katatagan. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang napakagandang tema. Hindi hadlang ang kapansanan sa tagumpay. Hindi hadlang ang kapansanan sa tagumpay. Dahil kahit may limitasyon ang katawan, walang makakapigil sa taong may matatag na loob, pusong nananalig, at isip na determinado. Kapansanan. Madalas kapag narinig natin ang salitang ito, ang unang naisip ng iba ay kawalan o kahinaan. Pero para sa mga tunay na mandirigma ng buhay, ang kapansanan ay hindi wakas, kundi simula ng isang panibagong laban. Sa totoo lang, maraming persons with disability o PWDs ang patunay na hindi kailanman magiging hadlang ang kapansanan para maabot ang tagumpay. Isa na sa mga halimbawa ay si Gerald Napoles, isang aktor at performer na minsan nagkaroon ng physical injury na muntik nang magpahinto sa kanyang karera. Pero pinili niyang bumangon at ipagpatuloy ang kanyang pangarap. At hindi lang siya, sa buong mundo, maraming PWDs ang naging simbolo ng pag-asa. Katulad ni Nick, pinanganak na walang kamay at paa. Pero ngayon ay isang international motivational speaker na nakapagbigay inspirasyon sa milyon-milyong taga-subaybay nito. Katulad ni Rosemary Baby Verdeflor, isang Pilipina na may visual impairment. Naging matagumpay na guro at advocate ng education for the blind. Si Michael Martinez, ang ating Filipino figure skater, na bagaman may sakit sa baga nung bata pa ay nakapasok sa Olympic. Isang patunay na kayang abutin ng Pilipino ang mundo. Mga kwento ng tapang, mga kwento ng laban, at higit sa lahat, mga kwento ng pananampalataya. Kasi sa likod ng bawat kapansanan, may isang pusong naniniwala na kaya ko dahil kasama ko ang Diyos. Maraming PWD sa ating bansa ang patuloy na lumalaban araw-araw. Mga stroke survivors, polio survivors, mga nawala ng paningin o pandinig, mga nawala ng lakas sa kamay o paa. Pero kung titingnan mo sila, mas marami pa silang ngiti kaysa mga tao kompleto ang katawan. Bakit? Dahil natutunan nilang pahalagahan ang bawat hinga, bawat galaw, at bawat araw na binigay ng Diyos. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, ay isa ring PWD, gusto kong sabihin ito, hindi mo kailangan itago ang iyong kapansanan. Dahil sa mata ng Diyos, hindi mo kailangan maging kompleto para maging kagamit-gamit. Ang mahalaga
buo ang iyong puso. At tandaan mo, ang kapansanan ay maaaring limitasyon ng katawan, pero hindi limitasyon ng pagkatao. Gusto kong iwan sa inyo ang isang talata sa Biblia sa pangalawang Korinto 12:9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Mga kaibigan, hindi hadlang ang kapansanan sa tagumpay. Kapag ang puso mo ay puno ng pananampalataya at ang isip mo ay nakatuon sa layunin, tiyak na makakamit mo ang tagumpay. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa. Tayo ay persons with determination, hindi lang person with disability. Maraming salamat sa pakikinig sa ating podcast. Hanggang sa muli, mga ka-survivor.